social media. So, why not just do your own thing? So, ayun, kaya gumawa ng collective, tapos patuloy lang, parang ang daming sinasakop o ang daming gustong kunin, pero at the same time, matagal siyang proseso kasi, tawag ko, parang you have your, parang may time ka na parang, hindi lang sa paggawa yung umiikot, yung pagiging artist. It's a lifestyle. So, yun. So mag-evolve ka din and your work will evolve as well. Miss Con, you were raising your hand. Gusto ko lang din share kasi same yung to be consistent kasi ako personally ang background ko advertising arts sa UST at tuturuan ka, I'm sure parang ma-adapt nyo to sa Biscom ganyan. Tuturuan ka na to have many ideas and many skills that can respond to the client's needs. So, hindi syempre mawawala sa inyo yung gusto nyo yung yung hinahanap ng audience. Syempre dahil susubukan ka niya maging jack of all trades pipilitin ka niya actually. Kaya tinuturo yung maraming skills na yun. Just mag-art ka, yun yung pinaka-challenging. Naranasan ko rin yun, yung ano ba talaga yung style mo, magpipinta ka rin ba, kasi painting din talaga naman yung dito sa Philippines, lalo na kung gusto mo pumasok sa art scene. Yun yung entry point Yun din kasi yung skill na kaya mo given, lalo na kung galing kang art school, doon ka magiging magaling. Pero ayun, dahil naging isa yun dun sa mga difficulties, marirealize nyo rin as you expand your world dun sa iba pang mga artists na hindi lang din talaga painting. Ako personally, hindi ako lalaban sa painting ngayon. Dami yung magagaling. So, parang yung skills ng mga bata ngayon in painting, parang hindi ako mag-attempt na humarap sa canvas. Parang hindi ko na kaya yung ginagawa. So, dahil din doon, mabubuksan yung mundo mo dun sa iba pang possibilities, saka iba pang pwede nyong gawin dun sa ideas. So, I think parang kanya-kanya din siyang proseso. Hindi siya pwede ring madaliin, sabi nga ni Abby. Isa siyang mahabang proseso. Hindi siya basta-basta. Parang mararating mo agad. Sabi nga nila, parang maraming established na artist, pero how many years sila na nasa eksena? Maraming older artists na late nag-start, pero dahil matanda na sila, senior artist na sila, yung hindi talaga yung categories ng art world. Ano siya it's very limiting to, hindi siya sensitive dun sa mga experiences ng actual artists. So, if you think of that, syempre, hindi mo na rin yun dadamdamin kung hindi ka nakakausad dun sa pinipili mo. Style depende sa kung ano man yung gusto mong ma-achieve dun sa buhay mo as an artist. Yeah, thank you very much, mga words of wisdom. Sir Nuki, you want to share? Masali ba ako dyan? Hindi ako rockstar child star ako No, I was lucky. I was in the right time. That's right after graduation. Wala akong option but to be a full-time artist. Tapos si aking thesis advisor, si Sir Bob Kumoy, he brought me to Hiraya Gallery. So, ito yung pinakamayabang na gallery ng 80s and 90s no? So to be part of that stable, medyo So, hindi ko na, yung problema nyo na naghahanap ng style. Ako gusto ko lumabas mo sa style. Kasi nangingitlog na lang ako. No? Nangingitlog ako kasi we have to mount group shows. We have to sell works. I live on my stipend. Practically, I was a bum, pero meron akong pera. Parang magpo-produce ka ng works a month. No? 2 works a month yata yun. So, yung liberty, yung na-afford ko lang yun, residencies ko. I went out. Tapos gusto ko mag-explore. No? Pagka meron akong binago, ayaw ng client.
market-driven siya. Sabi ko, I'm trying to situate the market, pero syempre ayaw ng market. Kumalangit na ba? Ayaw niya yung ganong ganong estilo kasi masisira yung market, no? Hindi mo namin yung demand. So I was tired. I got tired. Alam niyo yun, pumunta ako sa emergency ng Manila Doctors kasi sobrang pagod ka na hindi mo na alam how to handle the situation. Tapos there was a time na kina-quantify ka na ng market. Yan, mga kasabay ko nun kasi meron silang freedom to explore possibilities, other possibilities. Ako nasa hiraya lang ako. So wala akong options na ganun. Tapos in terms of selling, hindi rin ako nakakabenta. Exclusive ako sa ganun. So parang parang nangingitlog na manok mo. Tapos dinidikta ng market kung ano yung pedigree worth. Ilang term, pedigree worth. Na-hate ko yun. Sabi ko, that's for me to decide. Kung ano yung pedigree worth. So yun yung binibili nila yung mga pyesa na gano'n. So as much as kayo hinahanap yung signature, anong tawag niyo? Art style? Art style ba? Ako naman, may repulsion ako doon. Ba't inuulit ko na naman ito? Inuulit ko na naman yung style na gano'n. Parang gusto ko iba. So yun, paglabas ko, kita ko may installation art, gusto ko yun. Gusto ko mag-performance art. So lahat yun sinubukan ko. Tapos hindi na rin ako ayoko na, for the longest time, hindi ako gumagawa ng art object. Puro concept lang siya. So sabi ko nga, yung mga bata, siguro, word of advice parang huwag na lang problemahin yung style. Kasi nabubuo naman yan eh. Yung signature nyo, mabubuo yan eh. Sa tamang panahon. Kasi, sabi nga, be careful what you wish for. Mamaya gusto nyo na lumabas dun sa style, hindi na kayo makalabas. Kasi signature nyo siya. At may dead end yan. Siyempre, tinatawag nila na creative block. No? Artistic block. Wala ka nang magawa kasi na-impose na sa'yo yung style na yun. Pag lumabas ka ron, laos ka. Ngayon nga, laos na ako. Ayaw nila bilhin yung digital art. Ayaw nila bilhin. Siyempre, they won't buy installation work. Sa ibang bansa, binibili. Pero sa atin, ba't ginagawa yan? Di ba? Gusto namin yung interactive assemblage. Hindi ba nalalaos na yun? Parang di ba nakakapagod ng gawin yun? Ulit-ulit mong ginagawa for 2 decades. Tapos gagawin mo pa rin. So hindi ako makarelate masyado dun sa kailangan meron kang laging style. Para sa akin, mas maganda maging hanggang bata ka, explore mo yung possibilities. Maggawa ka na ibang magagawa. Bahala na yung market. Siyempre, ang ano niya kasi ngayon, yung dami nyo kasi, di ba? Very competitive. Yung napansin ko, very competitive. Tapos gusto nila, ang daming galleries. And may mga instant exhibits. During our time, before you hold an exhibit, solo i-scrutinize ng community. Pag wala kang validation from the seniors, hindi lang siya peer evaluation. Pag walang pumunta sa exhibit mo, mas matanda sa'yo ng konti. Walang nagsulat ng critique. Walang ibig sabihin yun. Pag hindi nalagay sa periodiko, wala ibig sabihin yun. Kahit na nabenta mo yung buong collection. Nabenta mo lang sa commercial space. Marketability mo, okay. Pero in terms of hit ko rin yung term na yun, Miss Con. Critically acclaimed. Parang sinulat ng critics. No? So ako, I suggest, do your thing, explore more. Pwede natin.
i-improve natin yung pwede ma-improve. Kung tayo dapat matrap sa yung concept ng signature art style. Kasi binibenta mo ideas. Hindi naman objects lang. Concept mo binibenta. Si-situate, dapat ma-influence nga natin yung market. Ito yun, no? Hindi namin kailangan sundin yung demand. Medyo ano itong ibistang pero di ba? May question ako dyan tungkol dyan. Okay lang ba? May Yes, ano for ako sure, kay- for sure. Kay Sir Nuki. Kasi syempre, kaya din kayo nag-fall dun sa ganung ano. Dahil in place yung validation system, kumbaga. May critic, exhibit gallery. Syempre, nag-shift na yun. Ako dahil parang late 90s, early 2000, ito yung panahon na maraming artist-run spaces, etc., DIY spaces, collectives, everything ganyan. So, nag-shift din yung forms of validation. So, dahil doon, yung panahon namin, pwede kang gumawa ng show mo sa studio mo. Pag pumunta yung mga artists, it's a form of validation na din. So, para siyang community bred din yung validation na yun. Tapos, parang question ko ngayon, kay Sir Nuki, ano sa tingin niyo yung current na forms of validation na meron? Ang magiging ano nga kasi yung what are you selling question. Hindi ko alam, may pinost si Meng na what are you selling? Are you selling the art object? Art object lang? Or are you selling your concept? Pagka yung validation mo, gusto mo ng style, kanino ka nakatuon? Sa market ba? Diba, usually market yun. Or yung possibility to mount an exhibit in isang commercial space, no? Yung mas or a structured space. So, yung validation siguro, Or social media, social likes media, and yung like, shares. Ganyan. yan, daming likes, 300 na yan. Siya pinakamaraming likes, diba? So yun, validation ba yun? Yun nga problema ko sa isang yung validation. Gumagawa akong social experiment, for instance. Posting my works. Pag meron akong pinost, sabi ko, ba't nililike ng mga tao? Pag yung gusto ko, meron akong 10 likes. So how do you apply it dun sa mga younger artists na, yun nga, very, very super concerned sila dun sa validation that will come from. Ano ba yung question? Ako pa may question din para masagot ko yung question. Yun yung question ko, kung ano sa tingin mo yung forms of validation ngayon. O dapat ba sila yung sumagot nun? Dapat yata sila sumagot nun. Sila yun. Kasi nga, kung yung specifics na gusto nilang ma-develop ng signature art style, sino bang nun? Sino bang mga stakeholders nun? Market mo ba? Yung gallery ba na i-exhibit ka dahil meron ka ng established na style? Diba dapat sila yata sumagot? Kasi pag ako, sasabihin ko lang, ako rin magbabalidate. Oo nga eh. Kasi kaya ako natanong yun, si Sir Nuki, pumunta sa isang parang ganitong Zoom discussion namin, meron yung mga estudyante ko nag-organize naman ng Shopee exhibit. Tapos parang sinasabi ni Sir Nuki nga na document the process, etc. Tapos sinisip ko, parang ito na yata yung form of validation ng mga bata ngayon. That if they, di ba, parang due diligence dun sa trabaho, sa exhibit, you document properly, you write about it, you have your own form of validating your work or what you do. So, napaka-empowering yun para sa inyo. Na imagine that, hindi nyo kailangan actually nung unless syempre gusto nyo makabenta. Oo, kasi meron ng ibang avenues. Dati limited yung market sa art collectors. Pag hindi siya lehitimong collector, walang ibig sabihin. Ngayon, kahit artist na, bumibili na ng work. Even your peers, bumibili na ng work. So, ang question ko lang, saan nanggagaling yung problema niyo dun sa art style? Anong validation ba yung gusto mo?
Sorry, may nga ako na nagmumotivate. Hindi, anong validation yung gusto nyo as young artists? Pag nagawa nyo ba yung signature nyo, anong kapalit? May hula ako. Ano? Sorry, magsisingit din ako. Daldal natin, sir. Talk show natin to. So, Kasi dahil nga digital natives tong mga to, mga kabataan ng social media. Social media is very tied to the identity. And it forms the identity. The consistency in art making forms the identity. So I think baka yun. Kasi di ba yung mga influencer, kung physical naman, yung artist sa artwork. So yung recall, kumbaga sa advertising, di ba, kung binubombard mo siya with the same imagery and same elements, it sticks to you. So baka ganun din yung sa kanila. ganun din ba? Agree ba kayo doon? Hindi ba kayo doon? Si Wika, influencer yan eh. Sa Wika. Dayang influencer. Lalo na hindi naman. Isang particular consistency of style. Hindi ba maganda yung polymath? Ako parang... Isang ayon naman po kung sinabi po ni Miss Con, I think talagang nag-extend yung identity, na, lalo na sa mga kabataan ngayon talaga sa virtual world. And I think it's just, para bang natural thing, I think nag-extend lang talaga yung katawan namin sa computer, kumbaga. So kumbaga kung paano lang po tumatanda yung mga bata noon, probably ganun din ngayon, pero talagang extended lang yung katawan at yung consciousness dun sa computer. And then, very reflective din yung self-expression namin dun sa mga pinuposts namin and everything. And pagdating naman po dun sa validation, I think likes, yung mga likes naman po, it's a validating aspect for everyone. I think sobrang very validating naman talaga siya sa lahat ng mga gumagamit ng social media. I mean, maganda kasi yung factor na pag nilike yung post mo, na-acknowledge ng tao, narinig ka nila. And I think that's an important factor for every human, na para bang basta lang marinig ka or ma-acknowledge yung sinabi mo, that's very validating. And especially, I think mas mahalaga yun sa mga bata kasi syempre bilang bata, mahalaga sa amin ng validation from adults and from peers. So it's really part of growing up. And it's just a change of space, I guess. Pero I see no difference din naman po from, like how adolescents would naturally grow and, you build their own world, ganyan. It's just a change of space po, an extension of space. Yeah, magandang discussion. Ha? Tama pala yung social experiment. Sa mga bata pa dyan, kay Hannah, Kim, Luvia, anything you want to share regarding the topic? Ako, sir, yung isa rin kasi sa mga difficulties ko as a new artist is yung pressure na kung paano ka makakapag-create ng bago. Hindi naman bago. Yung new idea, new concept out of your style. Parang yung concept po na hindi pa ulit-ulit pero nandun pa rin yung style. Yung ganun ba? Magulo ba? Yung ganun po yung parang gusto kong hindi man sa ma-achieve. Parang ganun. Oo, parang ganun. Ayun. Like, kayo po, paano nyo po nakukonsistent yung ganun? Parang signature. Naalala ko si Santi Bosso. Pag gumawa siya ng semblance, pareho ng painting niya, pareho din ng performance niya. So hindi naman yung course eh. Hindi niya inaral yun na dapat isa ng style. No? Nagkataon lang na yun yung signature niya, yun yung creative process. Kaya nga mas importante yata ang tutukan natin yung proseso. Yung creative process sa kayo. More than yung output na object. Diba? Kasi object din naman kahit social.
parang pag nag-post ka ng, or, yun nga yung social experiment ko nito lockdown. Yung mga cover photos na kasama itong in-exhibit ko sa Awang. Meron akong isang post na parang 300 likes. Kasi hindi ko siya favorite work. Meron akong favorite work, I got 50 likes. Siyempre, nainis ako kay Wika kasi ang dami ng likes. 800 likes na yata kay Wika. So paano mo siya ika-qualify? Yung question ko sa inyo. Paano nyo inaano yung validation? Approval ng isang grupo. Kasi sabi niyo, hindi naman market-driven to. Do you sell online? Benta ba kayo online? Hindi rin. Kayo mga kids from bibenta kayo online. So yung bakit nyo isinaside yung problema? Vis-a-vis what? Kasi di ba may problema ka dapat? Bakit ka may problema ng gano'n? Anong katapat ng problema nyo? Kasi pag ako, gusto ko yung sarili kong estilo na maintindihan ng audience ko kasi bibenta ko to eh. Collector. Kaya, saan galing yung problema ng consistency ko niya? Bakit may problem na gusto ko maging consistent sa trabaho? Sir, yung consistency din po, I think patukoy din siya, sir, sa work ethic. Especially, sir, dun sa binanggit namin kanina. Bukod po sa style, it's also sa work ethic at saka yung development, I think part ng consistency. Bukod po sa style. Baka pati rin sa concept making, din ba yung Opo. Kasi ako, pag nakita ko yung work nyo, kahit walang label, trabaho, baka dahil na estudyante. Alam ko trabaho ni Wika, alam ko trabaho ni si Hana sa school. Kahit kilubihan na hindi ko siya gasta. Ito yung style niya. Nagtataka ko ngayon, bakit kayo problema? Style na yun. Ako may i-add up po ako dun. Siguro kasi since yung major ko is advertising, parang hating-hati yung concept ko pagdating sa traditional art tsaka sa digital aspect. So parang nagkakaroon ng irrelevant style kapag ka nag-produce ako ng concepts or artworks. So ang gusto ko lang sanang mangyari is parang magkaroon pa rin ng incorporation dun sa mga gawa ko kahit different discipline. Tatanda kayo kagad. Saka sir, marami yung mga saka sir, sa generation po namin, marami din po mga